King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1417. Ang huling labanan. Lumitaw ang spatial ripples sa kalangitan. Swish. Si Zhao Feng at Ancient God Origin Jade ay lumabas sa kawalan. Ligtas na tayo ngayon. Huminto si Zhao Feng at inilayo ang kanyang braso sa malambot at payat na baywang ni Ancient God Origin Jade. Maraming salamat. Bagamat napakahina ng Ancient God Origin Jade, ang kanyang mukha ay namumula sa buong oras na ito. Tutulungan kitang sugpuin ang lason sa iyong katawan. Sabi ni Zhao Feng. Kung hindi dahil sa lason sa katawan ni Ancient God Origin Jade na pumipigil sa kanya sa pakikipaglaban sa mahabang labanan, hindi sana nagmamadaling tumakas si Zhao Feng. Hindi mahirap para sa kanya na pumatay ng isang half-step God Lord sa kanyang kasalukuyang estado, at habang ang dalawang half-step God Lords ay medyo magulo, kung gagamitin niya ang lahat ng kanyang trump card, mas may tiwala siya sa kanyang kakayahang patayin ang dalawa. Sa kanila. Sa sandaling ito, ang mga ulap sa abot tanaw ay biglang nagbago ng kulay. Boom! Isang napakalaking pressure ang biglang bumaba. Isang puting bagzo ng hangin ang bumalot sa mundo, na nagpawi sa lahat ng iba pang uri ng lakas. Isang elder na nakasuot ng puti at gintong robe ang lumitaw sa gitna ng bagyong ito, ang kanyang katawan ay naglalabas ng malakristal na puting banal na ningning. Sa sandaling ito, ang matandang ito ay tila isang kinatawan ng langit, ang kanyang bawat galaw ay pinagkalooban ng isang kamahalan na nagmula sa mundo mismo. God Lord. Gulat na tinitigan ni Zhao Feng ang matandang ito. Second Elder. Baka sa mukha ni Ancient God Origin Jade ang paggalang. Bakit nandito kayong dalawa? Tinitigan ng Second Elder si Ancient God Origin Jade at Zhao Feng. Elder, nadala ako sa bitag ng Blazing Gold Race at nasa matinding panganib. Dumating si Zhao Feng mag-isa para iligtas ako. Nagtulungan kaming dalawa at nakatakas kami sa panganib. Maigsi na paliwanag ni Ancient God Origin Jade. Oh. Ibinaling ng Second Elder ang kanyang mga mata kay Zhao Feng. Ginugol niya ang halos buong taon sa pag-iisa at hindi masyadong malinaw sa usapin ni Zhao Feng, nakarinig lamang ng mga piraso at pag-agaw. Nakuha ng space-time robe ni Zhao Feng ang kanyang atensyon, at medyo nagulat din siya sa kombinasyon ng edad at cultivation ni Zhao Feng. Sa wakas, tumingin siya sa mga mata ni Zhao Feng at nagpakita ng pahiwatig ng pagkalito. Hindi masama. Nalampasan mo na ang mga inaasahan ko. Sa wakas ay sinabi ng Second Elder. Ang makatanggap ng personal na salita ng papuri mula sa isang God Lord ay tunay na isang karangalan para sa mga mas mababa sa kalahating hakbang na antas ng God Lord. Elder, maraming salamat sa papuri na ito. Magalang na sagot ni Zhao Feng. Kahit na wala ka sa panganib ngayon, dahil nandito ako, hindi ako babalik ng ganoon kadali. Tumingin ang Second Elder sa malayo. Oo, agad namang tumanggo si Ancient God Origin Jade. Sa loob-loob, nagulat siya. Ang Second Elder ay makikialam sa digmaan. Pumunta ka. Ikinumpas ng Second Elder ang kanyang manggas, at isang hindi nakikitang lakas ang bumalot kay Zhao Feng at Ancient God Origin Jade at dinala sila sa kanyang tabi. Lason. Ang Second Elder ay muling tumingin kay Ancient God Origin Jade. Kasabay nito, ang kapangyarihan ng isang misteryoso at hindi maarak na batas ay bumabalot sa Ancient God Origin Jade. Sa sandaling ito, naramdaman ni Ancient God Origin Jade na siya ay naging isang normal na tao, na walang kakayahang tumawag ng anumang uri ng enerhiya. Ginamit ni Zhao Feng ang kanyang kaliwang mata upang tingnan ang Ancient God Origin Jade. Bagamat ang Ancient God Origin Jade ay nasa ilalim ng matinding pagsupil ng isang batas sa panahong ito, ang lason sa kanyang katawan ay nasa ilalim ng mas malakas na pagsupil. Ang lason sa buong katawan niya ay tuluyang napatay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng batas na ito. Sa sandaling ito, naramdaman ni Ancient God Origin Jade ang lahat ng pagsupil sa kanya, kung saan napagtanto niya na ang lahat ng lason sa kanyang katawan ay naalis na. Maraming salamat, Elder. Ang Ancient God Origin Jade ay nagpapasalamat na sinabi. Walang sinabi ang Second Elder, sinama lang niya si Zhao Feng at Ancient God Origin Jade at ginamit ang spatial shift. Ang labanan sa pagitan ng dalawang lahi ay nasa ganap na kaguluhan, ang araw at kalangitan ay ganap na natatakpan. Swoosh! Swoosh!
Biglang lumipad ang dalawang figure na may malalakas na aura patungo sa larangan ng digmaan. Ancient God Ice Flame, Ancient God Dark Crow. Nakita ng third elder ng spiritual race ang dalawang daliring ito at ipinikit ang kanyang mga mata, bakas sa kanyang mukha ang kawalan ng kakayahan. Maaaring ang Ancient God Origin Jade at ang batang iyon ay. Ang maputing buhok na matandang katabi niya ay may medyo ayaw na ekspresyon sa mukha. Ang karamihan sa mga miyembro ng spiritual race ay nalulungkot at nawawalan ng pag-asa. Hihihi, sa wakas nakabalik ka na. Malamig na tumawa si Elder Jin, ngunit hindi siya nagtanong kung paano sila nangyari. Sa kanyang pananaw, ang Ancient God Ice Flame at Ancient God Dark Crow na magkasama ay dapat na higit pa sa sapat para patayin ang Ancient God Origin Jade at Zhao Fang. Kami. Tumingin ang Ancient God Ice Flame kay Elder Jin, medyo hindi makapagsalita. Kahit na sabihin niya kay Elder Jin, malamang na hindi siya makapaniwala na ang isang bagong rank 9 tulad ni Zhao Fang ay makakapagligtas sa Ancient God Origin Jade mula sa mga kamay ng dalawang half-step God Lords. Ngunit ito ay isang katotohanan na, at kailangan nilang iulat ito. Ngunit sa sandaling ito, umatras. Sumigaw si Elder Jin, naputol ang Ancient God Ice Flame. Bagamat walang sino man sa mga miyembro ng Blazing Gold Race ang nakakaalam kung ano ang nangyayari, ipinakita nila ang ganap na pagsunod sa mga utos ng kanilang commander. Sa isang iglap, ang buong hukbo ng Blazing Gold Race ay tumalikod at nagsimulang umatras. Ano ang nangyayari? Umaatras na ang Blazing Gold Race. Nataranta ang third elder ng spiritual race. Sa ibaba, hinihintay ng mga miyembro ng spiritual race ang utos ng matanda. Bagamat umaatras ang Blazing Gold Race, ang kanilang puwersa ay mas malakas pa rin kaysa sa spiritual race. Kung hahabulin nila, maghahanap lang sila ng gulo. Ngunit makalipas ang ilang sandali, ang ikatlong elder at ang maputing buhok na matandang babae ng spiritual race ay biglang nagsimula sa pagkagulat. Boom! Isang puting bagzo ng hangin ang umihip sa mundo, na naging sanhi ng lahat ng bagay na tila malabo kung ikukumpara. Tatlong figure ang biglang lumitaw sa itaas ng hukbo ng spiritual race. Pagbibigay galang sa second elder. Ang third elder at matandang babae ay agad na nagsalita ng may paggalang. Kasabay nito, ang bawat buhay na nilalang sa mundo ay tila yumukod sa second elder. Ang Ancient God Origin Jade at Zhao Fang ay parehong magaling. Nakahinga ng maluwag ang maraming eksperto ng spiritual race. Sa kanilang pananaw, malamang na ang maagang pagdating ng God Lord ang nagligtas sa mag-asawa. Zhao Fang, sa hinaharap, huwag kang gagawa ng isang bagay na napakatanga. Marahas na saway ng third elder. Hindi sinubukan ni Zhao Fang na ipaliwanag ang kanyang sarili. Gusto mong tumakbo. Ngumuso ang second elder, at pagkatapos ay nawala siya. Ilang sandali pa, malapit na siya sa hukbo ng Blazing Gold Race. Umatras. Huwag pansinin ang lahat ng iba pa. Malakas na sigaw ni Elder Jin. Kapag nakikipaglaban sa isang God Lord, habang tumatagal ang isa, mas maraming pinsala ang mararanasan ng isa. Bilang karagdagan, ang spiritual race ang siyang umatake sa pagkakataong ito, kaya ang lugar na ito ay napakalapit sa isa sa mga kuta ng Blazing Gold Race. Magagamit ng hukbo ang mga hanay ng lugar na iyon upang pansamantalang pigilan ang God Lord ng spiritual race. Boom! Lumakas ang enerhiya ng mundo, nagtipon sa paligid ng second elder. Ngayong nandito na ang matandang ito, paano ako makakabalik na walang dala? Ang second elder ay nagwagayway ng kamay, na bumubuo ng malakristal na katawan. Gayunpaman, ang malakristal na katawan na ito ay tila gawa sa likido, patuloy na umiikot at nagbabago ng hugis. Whoosh! Ang pagbuo na ito ng divine power at crystal ay naging mabangis na unos na tumama patungo sa Blazing Gold Race Army. Ako ang target niya. Hindi. Naramdaman ng maikling nasa katanghali ang gulang na lalaki ang kagilahilalas na enerhiyang umaagos sa likod at agad na sumigaw, namumula ang kanyang mukha. Kapag kumilos ang isang God Lord, natural na hindi nila papatayin ang mga hindi importanteng true God na iyon, kundi ang pinakamakapangyarihang miyembro sa hukbo, ang half-step God Lords. Agad na isinaaktibo ng nasa katanghali ang gulang na lalaki ang kanyang Blazing Gold Race bloodline, ang kanyang katawan ay sumabog na may mabangis na gintong apoy. Boom! Bang!
Sa sumunod na sagupaan ng mga enerhiya, tila nabaligtad ang mundo. Maraming true gods at ancient gods sa paligid ang napatay ng shockwaves mula sa banggaan. Kung gusto kong mamatay ka, mamamatay ka. Ang second elder ay malamig na bumantong hininga habang muli niyang ikinakaway ang kanyang kamay. Hindi. Sumigaw ang medyo may edad na hanggang sa namamaos ang boses. Nagamit na niya ang lahat para malabanan ang unang pag-atake ng Godlord. Boom! Bang! Ang malakristal na hangin ay dumaan, at wala na ang katawan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Tumakbo. Ang kapangyarihan ng Godlord ay masyadong nakakatakot. Lahat ng mga sundalo ng Blazing Gold Race ay tumakas sa gulat. Hindi nagtagal ay bumalik ang Blazing Gold Race sa kanilang stronghold at nagsimulang i-activate ang arrays. Ang second elder ay umatras. Sa sandaling lumitaw siya, ang Blazing Gold Race ay tiyak na nagpaalam sa sarili nitong mga Godlord. Bukod dito, mayroon pa rin silang tatlong half-step na Godlords at ang hanay ng stronghold. Kahit pilitin niya ang isyo, hindi magiging maganda ang resulta. Ang hukbo ng spiritual race ay bumalik sa sarili nitong base upang magpahinga. Ang spiritual race ay dumanas ng malagim na pagkatalo sa labanang ito. Kung ang second elder ay hindi dumating sa dulo at pumatay ng kalahating hakbang na Godlord ng Blazing Gold Race pati na rin ang maraming true gods, ang spiritual race ay magiging mas masahol pa sa pakikipag-ugnayan na ito. Hindi nagtagal pagkatapos umatras ang spiritual race, nalaman nitong dumating ang isang Godlord ng Blazing Gold Race. Ngunit dahil ang second elder ang namumuno sa kanila, hindi sila gaanong nag-alala. Pagkalipas ng 3 araw, dumating ang masamang balita. Kalokohan. Nagpadala ang Blazing Gold Race ng isa pang Godlord para sirain ang ilan sa ating maliliit na base sa ibang lugar. Ang third elder ay sumigaw sa galit. Hindi lang ito. Tinambangan din ng Godlord ng Blazing Gold Race ang isang spiritual race team sa daan, na ikinamatay ng kalahating hakbang na Godlord. Maghanda para sa isang todong digmaan. Sabi ng second elder, ang kanyang mga mata ay kalahating nakapikit. Natigilan ang third elder, pagkatapos ay tumango siya. Nang maglaon sa araw na iyon, naglabas ng utos ang third elder na tipunin ang lahat ng lakas tao ng spiritual race. Sa kabilang banda, unti-unti ring lumalakas ang hukbo ng Blazing Gold Race. Sa ikatlong araw, dumating ang 2 Godlords ng spiritual race. Ito ang Grand Elder ng spiritual race at ang Patriarch nito. Ang spiritual race Grand Elder ay bahagyang mataba at mabait. Sa kabila ng pagiging Godlord, nagbigay siya ng magiliw na aura. Para naman sa spiritual race Patriarch, nababalot siya ng malabong asol na malakristal na fog, ang kanyang tunay na anyo ay lihim. Buzz. Hindi napigilan ni Zhao Feng na gamitin ang kanyang kaliwang mata para makita ang fog na ito. Ang spiritual race Patriarch ay may matangkad at matipunong katawan at walang emosyong ekspresyon. Ang kanyang buong katawan ay itinayo mula sa translucent light blue na kristal, at ang kanyang malakristal na buhok ay umaagos na parang tubig. Ito ay usap-usapan na ang spiritual race Patriarch ay nakarating na sa second heaven. Bulong ni Zhao Feng. Ang mga Godlords ay nahahati sa 3 langit, at ang agwat sa pagitan ng bawat langit ay tunay na katulad ng pagitan ng langit at lupa. Boom! Sa sandaling ito, ang abot tanaw ay naging ginto at pula na parang sinilaban. Dumating ang 10 malalaking barkong pandigma na nababalot ng gintong apoy. Sa tuktok ng isang barkong pandigma sa gitna ay lumutang ang 3 nakasisilaw na gintong ilaw. Ang isa sa mga figure na ito ay may taas na 30 talampakan, ang kanilang katawan ng gintong salamin na natatakpan ng kakaiba at kakaibang apoy na mga tato. Sa kanyang kaliwa ay isang kubo na matanda habang sa kanyang kanan ay isang matandang babae na nanatili pa rin ang kanyang kagandahan. Ngayon, tapusin natin ang lahat. Isang apoy ang bumaril mula sa katawan ng gintong salamin ng Blazing Gold Race Patriarch. Sa isang iglap, ang buong mundo ay napuno ng apoy. Ang mga apoy na ito ay hindi target ang mga miyembro ng Blazing Gold Race. Sa kabaligtaran, pinalakas nila ang kanilang lakas at pinalakas ang kanilang kalooban na lumaban. Dapat ay naayos na natin ang mga bagay-bagay noon pa lang. Mataray na sagot ng spiritual race Patriarch. Zhao Feng, ito na ang huling laban.
Ang Ancient God Origin Jade ay hindi pa ganap na nakaka-recover, kaya itigil mo na ang pagtatago ng iyong lakas. Biglang mensahe ng Second Elder kay Zhao Fang. Medyo nagulat si Zhao Fang. Ito ay maliwanag na Ancient God Origin Jade ay sinabi sa Second Elder ang lahat. Sa ngayon, nagpapagaling pa ang Ancient God Origin Jade mula sa kanyang mabibigat na pinsala, at ang Blazing Gold Race ay may isa pang kalahating hakbang na God Lord kaysa sa spiritual race. Si Zhao Fang lamang ang maaaring punan ang puwang na ito. Gagawin ko. Tumanggo si Zhao Fang. Kung ang spiritual race ay nanalo ng isang malaking tagumpay, si Zhao Fang ay magkakaroon ng isang mas kaunting problema sa kanyang plato. Kaya, sa napakahalagang huling labanang ito, gagamitin ni Zhao Fang ang kanyang buong kapangyarihan. King of Gods, Kabanata 14:18. Nagsimula ang pagkatay. Patayin. Umungal ang Blazing God Race Patriarch. Ang mga gintong apoy na kumakalat sa buong mundo ay agad na sumiklab. Bukod sa pagpapalakas ng lakas ng mga miyembro ng Blazing Gold Race, maaari din nilang sugpuin ang mga kalaban, na magdulot sa kanila ng matinding sakit na magpaparamdam sa kanila na sila ay nasa impyerno ng apoy. Lumaban ka. Walang tigil na sagot ng Spiritual Race Patriarch. Ilang sandali pa, kumalat ang kalmado at tahimik na mga alon ng tubig mula sa kanyang katawan, na umaagos sa mundo. Ang nasusunog na sensasyon na naramdaman ng lahat ng miyembro ng spiritual race ay agad na nabawasan. Bilang karagdagan, naramdaman nila ang isang masaganang Heaven-Earth Yuan Qi na maaaring mabilis na maglagay muli ng anumang divine power na kanilang natupok. Sa kabilang banda, naramdaman ng mga miyembro ng Blazing Gold Race na ang divine power sa kanilang mga katawan ay pinipigilan at hindi umiikot ayon sa gusto nila. Ito ang kapangyarihan ng Second Heaven God Lords. Nagulat si Zhao Fang. Ang mga patriarka ng magkabilang lahi ay Second Heaven God Lords. Maaaring baguhin ng kanilang mga kalooban ang buong mundo, ang kanilang kapangyarihan na lampas sa imahinasyon. Boom! Nayanig ang mundo nang ang tatlong God Lords ng bawat lahi ay bumaril sa kalangitan, lumilipad patungo sa isang malayong larangan ng digmaan. Agad na nagdilim ang mundo nang magsimulang lumitaw ang nakakatakot na mga alon ng divine power. Siyempre, hindi ngayon ang oras para panoorin ang laban ng mga God Lords. Patayin. Nagsimulang magsalpukan ang malalaking barkong pandigma ng magkabilang panig. Hindi mabilang na mga tao ang lumipad palabas at nagsimulang magpatayan. Sa loob ng mga barkong pandigma, pinatatakbo ng mga tripulante ang mga sistema ng pagtatanggol at isinaaktibo ang mga offensive installation sa mga barkong pandigma. Boom! Ang mga barkong pandigma ng magkabilang lahi ay nagpaputok ng hindi mabilang na mga energy cannonball at bolts ng divine power. Sa itaas ng mga ito, hindi mabilang na mga tao ang nagpupunit sa isa't isa. Swish! Isinuot ni Zhao Fang ang space-time robe at nawala. Ilang sandali pa, nasa gitna na siya ng Blazing Gold Race. Swish! Plush! Sa isang alon ng kanyang Chaos Origin Divine Sword, isang rank 7 Ancient God at ilang True Gods ang agad na napatay. Si Zhao Fang. Ang taong ito ay may pinakamataas na rank 9 cultivation at abnormal na lakas. Takbo! Ilang tao ang nakakita kay Zhao Fang at agad na tumayo. Ngunit ang ilan sa kanila ay nakatitig kay Zhao Fang na parang naghihintay ng pagkakataon. Ang taong ito ay ang numero 1 tao sa bounty board ng aking lahi. Siya ay may suot na pinakamataas na kalidad na divine artifact, ang space-time robe. Gayunpaman, ang lakas ni Zhao Fang ay nagdulot sa kanila ng labis na pangamba, kaya nagpa siya silang maghintay pansamantala. Nabalitaan na si Zhao Fang ay nag-iisang nagligtas sa Ancient God Origin Jade mula sa Ancient God Ice Flame at Ancient God Dark Crow. Bagamat ito ay medyo mahirap paniwalaan, tiyak na may kakaiba sa lakas ni Zhao Fang. Swish! Patuloy na kumikislap ang figure ni Zhao Fang sa buong hukbo. Ang ilan sa mga may mababang cultivation ay hindi man lang alam kung ano ang nangyayari bago sila pinatay ni Zhao Fang. Sa likuran, ang Ancient God Blue Distance at ang kanyang anak, pati na ang Ancient God Floating Spirit at iba pang mga eksperto na nakakakilala kay Zhao Fang, ay nakamasid sa lahat ng ito sa gulat. Paano ito nangyari? Kahit na ang isang reincarnated God Lord ay hindi makakapantay sa bilis ng kanyang cultivation. Nakaramdam ng takot at kawalan ng magawa ang Ancient God Blue Distance.
Hindi ko talaga akalain na lalago siya sa ganitong antas sa loob ng maikling panahon. Napabuntong hininga ang ancient god floating spirit. Bagamat matagal na niyang hinulaan na si Zhao Feng ay magkakaroon ng isang hindi kapani-paniwalang hinaharap, hindi niya inaasahan na ito ay darating ng ganoon kabilis at para sa kanyang sarili na sumaksi sa lahat ng ito. Suot ang space-time robe, nagkaroon si Zhao Feng ng kalamangan sa bilis at kayang pumatay sa hukbo ng walang kalaban-laban. Sa sandaling ito, siya ay isang Diyos ng pagpatay, na naging dahilan upang tumakas ang lahat ng miyembro ng Blazing Gold Race para sa kanilang buhay. Hindi maganda. Isang kalahating hakbang na God Lord. Isang ancient god ang tumawag sa alarma. Whoosh! Isang malamig na puting ilaw ang kumislap, at pagkatapos ay isang nagyayelong figure ang nagsimulang mabilis na lumapit kay Zhao Feng. Zhao Feng, mamatay ka. Ang ancient god Ice Flame ay may malamig na ekspresyon, ang kanyang mga mata ay puno ng malupit na layuning pumatay. Ang ancient god Origin Jade, na dapat ay tapos na, ay iniligtas ni Zhao Feng. Ito ay naging isang masakit na punto para sa ancient god Ice Flame, at kung hindi niya papatayin si Zhao Feng, mahihirapan siyang sumulong pa sa kanyang cultivation. Hahaha, lumabas din kayo at gumawa ng gulo. Tumingin si Zhao Feng sa ancient god Ice Flame at same time na tumawa. Biglang, ilang figure ang bumaril sa space-time robe. Ang isa ay isang lalaking may sukat na itim na napapalibutan ng itim na draconic na apoy, at naglabas siya ng nakakatakot at nakapipinsalang aura. Ang isa ay isang gwapo at misteryosong kabataan, ang kanyang maitim na pilak na mga mata ay kumikislap na may kakilakilabot na space-time ripples. Ang isa ay isang nakaitim na damit at walang kabuluhang kabataan na may malungkot na mukha na napapalibutan ng nakamamatay na enerhiya, ang kanyang mga mata ay parang dalawang nakakatakot na kalaliman ng kamatayan. Sa sandaling lumitaw ang tatlong ito, ang kanilang hindi kapani-paniwalang aura ay dumaan sa paligid. Sino itong tatlo? Isang malakas na bloodline energy, ang Eye of Space-Time, ang Eye of Death. At itong sinaunang bloodline na nagbibigay inspirasyon sa takot. Maaaring ito ay ang Destruction Dragon Race. Natigilan ang mga kalapit na miyembro ng Blazing Gold Race. May isa pa. Naalarma ang Ancient God Ice Flame, isang masamang ngisi sa kanyang mukha. Noon, tiyak na dahil nahadlangan siya ng Black Destruction Dragon at Zhao kung kaya pinayagan si Zhao Feng at Ancient God Origin Jade na makatakas, at ngayon ay may isa pang katulong. Sa di kalayuan, natulala rin ang mga miyembro ng spiritual race. Anong meron sa tatlong ito? Eksperto ba silang lahat na naging kaibigan ni Zhao Feng sa kanyang mga paglalakbay? Ang Eye of Space-Time, ang Eye of Death. Langit, nariyan pa ang Destruction Dragon Race. Nanginig sa takot ang Ancient God Blue Distance at ang kanyang anak. Nang maisip nila kung paano nila tinarget si Zhao Feng, talagang ibinilang nilang maswerte sila na hindi sila napatay ni Zhao Feng noon at doon. Matigas ang ulo na babae, ikaw na naman. Sinisingil ng Black Destruction Dragon ang Ancient God Ice Flame nang walang ibang salita. Patuloy na tinulungan ni Zhao Kung ang Black Destruction Dragon habang si Zhao Wang ay nagsimula ng pagpatay na para bang siya ang Diyos ng kamatayan. Hihihi, oras na para magkaroon sila ng pagkakataong magpakitang gilas. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng. Ang pagsulong sa landas ng martial cultivation ay hindi maiiwasang kaakibat ng pagpatay. Sa pamamagitan ng pagpatay, maaaring lumaki at lumakas ang isa. Hindi ko akalain na ang batang ito ay magkakaroon ng napakaraming katulong. Sa likuran ng hukbo ng Blazing Gold Race, isang elder na nakasuot ng tela ang marahang nagsalita. Master Li, may plano ka ba? Tanong ng isang malaki at makapangyarihang lalaki sa tabi niya. Kahit na pareho silang pinakamataas na rank 9, ang higanteng lalaking ito ng Blazing Gold Race ay nakaramdam ng kawalan ng tiwala sa sarili matapos makita ang mga nagawa ni Zhao Feng sa larangan ng digmaan. Ang lakas ng batang ito ay katumbas ng kalahating hakbang na God Lord, ngunit mayroon pa ring paraan upang harapin siya. Hinaplos ni Master Li ang kanyang balbas habang sinasabi ang kanyang plano sa higanteng lalaki. Mga miyembro ng Blazing Gold Race, sundan mo ako para patayin si Zhao Feng. Malakas na tawag ng higanteng lalaki. Nagulat ang mga kalapit na miyembro ng Blazing Gold Race. Mula nang nailigtas ni Zhao Feng ang Ancient God Origin Jade,
Umakyat siya sa nangungunang tatlo sa bounty board ng Blazing Gold Race. Ang bounty na nakuha mula sa pagpatay kay Zhao Fang ay katumbas ng pagpatay sa isang kalahating hakbang na Godlord, at sino man ay matutokso. Gayunpaman, bagamat nakakatokso ang gantimpala, si Zhao Fang ay makapangyarihan at may defensive na pinakamataas na kalidad na space-time robe. Ang pagpatay sa kanya ay napakahirap. Kayong lahat, walang dapat ikabahala. May plano si Master Li. Dagdag pa ng higanteng lalaki. Sa oras na ito, si Master Li ay gumawa ng ilang hakbang pasulong. Si Master Li talaga. Narinig ko na ang hanay sa paligid ng Moog ay inilatag ni Master Li. Kahit ang second elder ng spiritual race ay hindi nang ahas na hamanin ito ng walang ingat. Ang pangalan ni Master Li ay umalangaw sa buong Blazing Gold Race. Sa oras na ito, kung makikinig sila sa mga utos ni Master Li, malaki ang tsansa nilang mapatay si Zhao Fang. Kaya, marami sa mga kalapit na True Gods at Ancient Gods ay nagtipon sa paligid ng higanteng tao at Master Li. Pakinggan mo ang utos ko. Simulan mong ailatag ang array. Ang nakasuot ng tela na si Master Li ay iwinagayway ang kanyang mga kamay. Swish! 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 Lumipad palabas ang mga flag ng berdeng array, na bumubuo ng kakaibang diagram. Ang mga miyembro ng Blazing Gold Race ay mabilis na nagsimulang maglatag ng hanay ayon sa utos ni Master Li. Hanam. Si Zhao Fang, na pumapatay sa kanyang daan sa larangan ng digmaan, ay napansin ang kakaibang aktibidad na nangyayari. Gusto mo bang gumamit ng array para makitungo sa akin? Nag-flash ang katawan ni Zhao Fang habang mabilis siyang nagsimulang lumapit sa higanteng lalaki at kay Master Li. Huwag mo nang isipin iyon. Ang higanteng lalaki ay lumitaw na galit, at ang kanyang katawan ay agad na sumabog na may malakas na enerhiya ng dugo. Ang array ay inilatag pa rin. Hindi maaaring pahintulutan si Zhao Fang na matakpan ang prosesong ito. Blazing Sun Feast. Ang lalaki ay sumuntok gamit ang dalawang kamao, nagpadala ng nakakasilaw na bola ng gintong apoy kay Zhao Fang. Walang takot na naramdaman si Zhao Fang, ang kanyang Chaos Origin Divine Sword ay bumagsak sa bola ng apoy. Boom! Bang! Ang Chaos Origin Divine Sword ay mabilis na hiniwa ang higanteng bola ng apoy. Napakalakas! Lumalabas ang malamig na pawis sa noo ng higanteng lalaki. Sa unang sagupaan na ito, sigurado na siya ngayon na hindi siya kalaban ni Zhao Fang. Kung lumaban siya ng mag-isa, malamang na mapatay siya. Tapos na ang Demon Slaughtering Celestial Fire Array. Biglang nag-message si Master Li. Sige. Ang higanteng lalaki ay mabilis na nagsimulang umatras. Gustong umalis. Napakurap si Zhao Fang. O hindi. Nagulat ang higanteng lalaki nang maramdaman niya ang hindi kapanipaniwalang panganib. Agad niyang isinaaktibo ang kanyang mabigat na pisikal na katawan, ang kanyang katawan ay nagliliyab sa gininto ang liwanag na naglalabas ng malakas na pisikal na presyon. Swish! Lumitaw si Zhao Fang sa likod ng higanteng lalaki, naglaslas gamit ang Chaos Origin Divine Sword. Swish! Plush! Agad na pinutol ni Zhao Fang ang isang nakanganga na butas sa mga depensa ng higanteng lalaki. Ang gintong laman at buto na inihayag ay nagpakita ng isang kakilakilabot na tanawin habang ang ginto at pulang dugo ay tumalsik. Sa sandaling ito, isang napakalaking apoy ang lumabas mula sa kanilang likuran. Umalis sa mata ng array. Tinawag ni Master Li ang higanteng lalaki. Isang fire array na kinokontrol ng 12 tao ang mabilis na patungo kay Zhao Fang. Sa gitna ng hanay ay ang pinakamataas na rank 9 Master Li. Sa paligid niya ay 4 na rank 8 Ancient Gods at 7 rank 7 Ancient Gods. Kaboom! Isang napakalaking talam na nabuo mula sa gininto ang apoy na nakasabit sa itaas ng hanay, na naglalabas ng nagliliyab na ningning. Kahit sa ganitong kalayuan, ramdam ni Zhao Fang ang init nito. Ang array na ito ay talagang hindi karaniwan. Nagdilim ang tingin ni Zhao Fang. Ang kapangyarihang ibinubuhos ng hanay na ito ay magdadalawang isip pa nga ang isang kalahating hakbang na Godlord. Whoosh! Mabilis na umatras ang higanteng lalaki patungo sa higanteng talam ng apoy. Hindi mo na kailangang bumalik. Malamig na bumantong hininga si Zhao Fang. Buzz! Ang kanyang kaliwang mata ay pumutok sa eye intent, at ang kanyang Chaos Origin Divine Power ay agad na bumuo ng isang maliit na Chaos Origin Divine Sword. Swish! Ilang sandali pa,
Ang maliit na Chaos Origin Divine Sword na ito ay sumabog sa kaliwang mata ni Zhao Fang. Ang higanteng lalaki ay nasa bingit ng pagpasok sa proteksyon ng higanteng talim ng apoy, nang biglang, isang maliit na espada ang bumulusok sa kanyang katawan. Plush! Ang banal na katawan at kaluluwa ng higanteng lalaki ay agad na tinamaan ng matinding pinsala, na naging sanhi ng pagsusuka niya ng dugo. Hindi. Tiniis ng higanteng lalaki ang matinding sakit upang makalapit sa hanay. Hanggat maaari siyang makapasok sa hanay, mayroon pa siyang pagkakataong mabuhay. Ngunit biglang, isang maitim na pilak na espada ang tumusok sa kanyang dibdib. Isang malakas na daloy ng enerhiya ang agad na pumuno sa bawat bahagi ng kanyang katawan, nilipol at nilalamon ang lahat. Paano? Si Master Li ay tumawag sa alarma. Ang higanteng tao ay ang pinakamataas na rank 9 Ancient God ng Blazing Gold Race. Bukod dito, ang kanyang bloodline ay napakakapal at ang kanyang talento ay hindi kapani-paniwala. Nagkaroon pa siya ng pagkakataon na maging Godlord sa hinaharap. Ang higanteng tao ay kailangan lamang na antalahin si Zhao Fang ng ilang sandali upang mailagay ang hanay. Hindi niya inaasahan na madali siyang papatayin ni Zhao Fang, dahilan upang hindi na siya makabalik mula sa labanang ito. King of Gods, Kabanata 1419. Hindi mapipigilan. Paano? Si Master Li ay tumawag sa alarma. Ang higanteng tao ay ang pinakamataas na rank 9 Ancient God ng Blazing Gold Race. Bukod dito, ang kanyang bloodline ay napakakapal at ang kanyang talento ay hindi kapani-paniwala. Nagkaroon pa siya ng pagkakataon na maging Godlord sa hinaharap. Ang higanteng tao ay kailangan lamang na antalahin si Zhao Fang ng ilang sandali upang mailagay ang hanay. Hindi niya inaasahan na madali siyang papatayin ni Zhao Fang, dahilan upang hindi na siya makabalik mula sa labanang ito. Sa loob ng Demon Slaughtering Celestial Fire Array, ang mga Ancient God ay nanginginig sa takot at gulat. Si Zhao Fang ay sadyang napakalakas. Kahit isang peak rank 9 ay hindi nagkaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Lahat, huwag mataranta. Kapag kumpleto na ang Demon Slaughtering Celestial Fire Array, magagawa nating hulihin at papatayin siya. Tumawag si Master Li. Bagamat nawala sa hanay ang nasa katanghaliang gulang na higanteng lalaki, ang hanay ay may kapangyarihan pa rin na banta ang isang kalahating hakbang na Godlord. Paganahin ang array at patayin si Zhao Fang. Ang mga mata ng mga eksperto sa Ancient God ay kumislap ng may determinasyon. May kaunting prestihiyo pa rin si Master Li sa Blazing Gold Race. Ang mga arrays na inilatag niya ay paulit-ulit na nagbigay ng napakalaking serbisyo sa Blazing Gold Race. Kaboom! Kinuha ni Master Li ang utos, itinaas ang talam ng apoy na nilikha ng hanay na mataas sa hangin, na nagpapahintulot dito na maglabas ng mapanganib at nakakapasong enerhiya. Naramdaman ng mga kalapit na miyembro ng spiritual race ang lakas na ito at napilitang umatras. Zhao Fang, mamatay ka. Inutusan ni Master Li ang talam ng apoy na laslasin si Zhao Fang. Bago pa man tuluyang bumaba ang talam, nagpakawala ito ng nakakatakot na alon ng apoy. Kasabay nito, naglabas ang blade ng space energy na nagawang pigilan ang mga kalapit na kalaban sa paggamit ng instant movement. Boom! Ang malakas na talam na ito ay nalaslas, na tila isang umaalon na ilog ng apoy. Swish! Bago ito dumating, si Zhao Fang ay nagbagong anyo sa isang panaginip na sinag ng pilak na liwanag at umalis sa saklaw ng pag-atake. Ikaw lang ba ang marunong umiwas? Malamig na umungal si Master Li. Ngunit sa totoo lang, nabigla si Master Li sa hindi kapani-paniwalang bilis ni Zhao Fang. Kahit na kinokontrol ang hanay na ito, magagawa lang nilang labanan ang mga pag-atake ni Zhao Fang, hindi siya papatayin. Anumang array ay may kahinaan o puwang. Nabuhay ang kaliwang mata ni Zhao Fang habang nakatutok ito sa Demon Slaughtering Celestial Fire Array. Sa isang iglap, nakikita ni Zhao Fang ang lahat tungkol sa Demon Slaughtering Celestial Fire Array. Nahanap na. Naningkit ang mga mata ni Zhao Fang. Ilang sandali pa, nag-iwan siya ng malabo sa hangin habang papalapit sa Demon Slaughtering Celestial Fire Array. Talagang naglakas loob siyang lapitan ang Demon Slaughtering Celestial Fire Array. Napakasusidal. Ang Demon Slaughtering Celestial Fire Array ay sapat na malakas upang labanan ang kahit kalahating hakbang na Godlord. Natuwa si Master Li nang magsimula siyang bumuo ng spell.
Ang Demon Slaughtering Celestial Fire Array ay agad na nagpakawala ng napakalaking ring ng apoy. Habang papalapit ang isa, mas maraming init at presyon ang kailangang tiisin. Ang isang kalahating hakbang na Godlord na may mahinang divine body ay maaaring hindi payag na lumapit sa hanay na ito. Chaos Heaven Void Ring. Agad na na-activate ni Zhao Fang ang kanyang sariling defensive skill, pinalibutan ang kanyang sarili ng Dark Silver Energy. Ang mga alon ng init at presyon ay mabilis na hinigop ng Chaos Heaven Void Ring. Narito ang kahinaan. Inihagis ni Zhao Fang ang Chaos Origin Divine Sword sa hanay. Boom! Bang! Isang maliit na puwang ang agad na lumitaw sa napakalaking hanay ng apoy. Ang array na ito ay may kakayahan sa pagbawi sa sarili at nagawang mabilis na isara ang gap na ito, ngunit sa sandaling umiral ang gap, ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay nagpaputok ng isang Chaos Origin Sword Bolt. Hindi. Isang rank 7 Ancient God sa loob ng hanay ang nakaramdam ng papalapit na kamatayan, at ang kanyang mukha ay nabaluktot sa pagkabigla at takot. Ngunit ang kanyang cultivation ay masyadong mababa para sa kanya upang magkaroon ng anumang pagkakataon na makaligtas sa isang casual na welga mula kay Zhao Fang. Swoosh! Ang Chaos Origin Sword Bolt ay tumusok sa katawan ng rank 7 Ancient God, na durog at nilalamon ito. O hindi. Napangiwi si Master Li nang muli niyang inatake ng Flame Blade si Zhao Fang. Swish! Si Zhao Fang ay nawala sa isang iglap ng ginto at pilak, na sumunod na lumitaw sa kabilang panig ng hanay. Gago! Kahit na pinaghihigpitan ang kanyang space intent, napakabilis pa rin ng brat na ito. Si Master Li ay may mapait na ekspresyon. Kahit na ang Demon Slaughtering Celestial Fire Array ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan, ang bilis nito ay katamtaman. At ngayon, sa pagkawala ng isang tao, ang hanay ay agad na hamina. Ang lugar kung saan ang rank 7 Ancient God ay kung saan ang mga depensa ng array ang pinakamahina, kung saan ako makakalusot. Bahagyang ngumiti si Zhao Fang. Nakita ng batang ito ang kahinaan ng array. Nabaluktot ang mukha ni Master Li sa puot. Umatras. Nagpa siya si Master Li. Sa bentahe ni Zhao Fang sa bilis, hindi nila magagawang saktan kahit isang buhok sa kanyang ulo. At nakita na ni Zhao Fang ang kahinaan ng Demon Slaughtering Celestial Fire Array. Nangangahulugan ito na ang pagbagsak ng array ay isang oras lamang, at sa puntong iyon, kahit na siya ay hindi makakaligtas. Boom! Si Master Li at ang natitirang mga tao sa hanay ay nagsimulang umatras. Ngayon, walang sino man sa inyo ang makakaalis. Tumawag si Zhao Fang habang siya ay pumutok pasulong. Swish! Sinugod niya ang mga miyembro ng Blazing Gold Race sa loob ng array. Ang mga gusto kong patayin ay mapapahamak. Muling itinoon ni Zhao Fang ang kanyang mga mata sa pinakamahinang punto ng Demon Slaughtering Celestial Fire Array. Chaos Origin Conversion. Ang Chaos Heaven Void Ring sa paligid niya ay agad na nagbago sa isang mar-angle na stream ng Chaos Origin Divine Power na dumaloy sa Chaos Origin Divine Sword sa kanyang kamay. Buzz! Sa isang iglap, ang Chaos Origin Divine Sword ay naging napakalakas at naging ilang libong talampakan ang haba, na tumutunog sa magulo at marahas na pulso ng enerhiya na ikinaalarma ng mundo. Ilang makapangyarihang ancient god sa malapit at kahit ilang kalahating hakbang na godlord ay nakadama ng kapangyarihang ito at natigilan. Mamatay. Ang higanteng Chaos Origin Divine Sword ay bumaba nang may hindi mapigil ang momentum. Basag. Ang Demon Slaughtering Celestial Fire Array ay nahati at agad na bumagsak. At sa buong prosesong ito, ang Chaos Origin Divine Sword ay patuloy na sumisipsip ng enerhiya ng array. Walang kahit isang hamina, nagsimulang walisin ng espada ang mga ancient gods sa loob ng hanay. Arg! Ang mga hiyawan ng kawalan ng pag-asa ay umalangaw-ngaw sa kalangitan habang ang maraming ancient gods sa hanay ay pinatay. Nakakatakot na chaos energy. Takbo. Si Master Li, na may takot sa kanyang mukha, ay pinangunahan ang natitirang mga miyembro, lahat sila ay lubhang nasugatan, tumakas mula sa gumuhong hanay. Gusto mong umalis? Bahagyang ngumiti si Zhao Fang habang naghahanda na muli sa pag-atake. Ngunit sa sandaling ito, isang napakalaking pressure ang bumalot kay Zhao Fang. Ancient God Dark Crow, iligtas mo ako. Agad na sumigaw si Master Li para humingi ng tulong. Whoosh!
Isang payat na elder na nakasuot ng dark green na robe ang sumingit. Zhao Fang, masyado kang bastos. Ungol ng Ancient God Dark Crow. Ang Ancient God Dark Crow ay isang tao na may ilang reputasyon sa Ancient Desolate Realm of Gods, ngunit natalo siya ni Zhao Fang, isang junior, hindi pa gaanong katagal. Gusto niyang patayin si Zhao Fang tulad ng Ancient God Ice Flame. Mga talunan. Walang pakialam na sabi ni Zhao Fang, hindi gaanong pinapansin ang Ancient God Dark Crow. Ikaw. Kung hindi ka nakipagtulungan sa Ancient God Origin Jade, hinding-hindi natalo ang matandang ito. Namula ang mukha ni Ancient God Dark Crow sa galit habang umuungal siya pabalik. Whoosh! Binalot ang kanyang katawan sa mga ulap na may iba't ibang kulay, lumipad siya patungo kay Zhao Fang. Sa sandaling ito, ang Ancient God Dark Crow ay isang malignant na tumor. Siya ay napakakapal na natatakpan ng mga lason na kahit isang kalahating hakbang na Godlord ay masusumpungan ang kanilang balat na namumutla dahil lamang sa pagkilos ng paghawak sa kanya. Ancient God Dark Crow, iniligtas ko ang iyong buhay noong nakaraan, ngunit dahil inihatid mo ang iyong sarili sa akin, hindi ako magiging magalang. Nanlamig ang mga mata ni Zhao Fang nang i-activate niya ang Chaos Heaven Void Ring at walang takot na sinusugod ang Ancient God Dark Crow. Anong biro? Iniligtas ang aking buhay. Ang Ancient God Dark Crow ay agad na nagsimulang tumawa. Bagamat hindi siya kumpiyansa na kaya niyang patayin si Zhao Fang, sigurado siyang hindi siya mapapatay ni Zhao Fang. Ice Fog. Ang Ancient God Dark Crow ay nagwagayway ng kamay, naglabas ng nakakalason na fog sa kanyang paligid. Ang gray-white poisonous ice fog na ito ay agad na bumuo ng domain ng nakakalamig na lason. Ang lahat ng divine power at buhay ay mabubulok sa wala sa pamamagitan ng lason na ito. Nagsisimula palang lumapit si Zhao Fang nang mapagtanto niyang naapektuhan din ang kanyang Chaos Heaven Void Ring at unti-unting humihina. Naramdaman niya na kahit ang divine sense na sinubukan niyang ipadala ay mabubulok sa ginaw. Hahaha, ito ay isang bagong lason at sikretong sining na partikular kung binuo para harapin ka. Ang mahinang tawa ng Ancient God Dark Crow ay nagmula sa fog. Matapos ang kanyang pagkatalo sa mga kamay ni Zhao Fang, lubos niyang inihanda ang kanyang sarili. Ang nagyayelong fog na ito ay nagpapigil sa divine sense, kaya kung hindi sisingilan ni Zhao Fang sa loob, mahihirapan siyang masaktan ang Ancient God Dark Crow. Ngunit kapag napasok na niya ang hamog, siya ay aatakehin ng ginaw. Ang kanyang bilis, divine power, at lahat ng iba pang aspeto ay babagal. Biglang, isang madilim na berdeng bolt ng enerhiya ang lumipad palabas sa fog. Naramdaman ito ni Zhao Fang at nagawa niyang umiwas. Kailangan niyang aminin na ang Ancient God Dark Crow ay tunay na may talento sa poison daw. Ang nagyayelong ambon na ito ay medyo sumalungat sa mga kakayahan ni Zhao Fang. Maging ang kanyang Chaos Heaven Void Ring ay naapektuhan nito. Ngunit hindi ba natukoy ni Zhao Fang ang posisyon ng Ancient God Dark Crow dahil lang sa hindi niya may padala sa kanyang divine sense? Buzz. Nagsimulang lumitaw ang panaginip na ambon sa kanyang kaliwang mata nang i-activate niya ang kakayahang makakita nito. Sa loob ng nagyayelong ambon, biglang nanginig ang Ancient God Dark Crow nang maramdaman niyang nakatingin si Zhao Fang sa kanya. Siya. Isang maliit na Chaos Origin Divine Sword ang biglang bumaril mula sa panaginip na ambon sa kaliwang mata ni Zhao Fang. Hindi. Napatulala ang Ancient God Dark Crow. Natukoy ni Zhao Fang ang kanyang posisyon. Swoosh! Nahuli sa kawalan, ang Ancient God Dark Crow ay tinusok ng Chaos Origin Divine Sword at umubo ng ilang subo ng dugo. Sa sandaling ito, isang napakalaking Chaos Origin Divine Sword ang bumagsak mula sa langit. Hindi. Ang Ancient God Dark Crow ay nagmamadaling umiwas, ngunit siya ay medyo huli na. Swoosh! Swish! Hinampas ng Chaos Origin Divine Sword ni Zhao Fang ang Ancient God Dark Crow sa kanyang kanang balikat, naputol ang kanyang kanang braso. Arg! Sumigaw ang Ancient God Dark Crow, ngunit nagawa niyang pigilan ang sakit at nagsimulang mabilis na umatras. Sa tingin mo makakaalis ka? Napangisi si Zhao Fang habang nabuo ang isang Chaos Origin Divine Sword sa kabilang kamay niya. Swish! Swish! Dalawang Chaos Origin Divine Swords, bawat isa ay 1,000 talampakan ang haba, na nilaslas sa Ancient God Dark Crow sa pamamagitan ng malamig na fog. Boom! Bang!
Agad na naglabas ng 5 kulay na perlas ang Ancient God Dark Crow at pinasabog ito. Iba't ibang uri ng malalakas na lason ang sumabog upang harangan ang pag-atake ni Zhao Fang. Paano ito nangyari? Lalo siyang lumakas. Hindi kaya. Hindi niya ginamit ang buong lakas niya noong nakaraan. Ang Ancient God Dark Crow ay nanginginig, ang kanyang isip ay nalulunod sa takot. Kaboom! Dalawang napakalaking Chaos Origin Divine Swords ang tumusok sa mga layer ng Poison Mist at naglazlaz. Bagamat medyo nanghina sila, hindi pa rin sila isang bagay na kayang labanan ng Ancient God Dark Crow. Boom! Bang! Dalawang malagim na sugat ang lumitaw sa likod ng Ancient God Dark Crow, napakalalim kaya nalantad ang laman at buto. Swish! Ang Chaos Origin Divine Sword sa kaliwang kamay ni Zhao Fang ay nawala, napalitan ng kristal na salamin. 9 Lightning Soul Refinement. Ang 9 Lightning Soul Refining Mirror ay nagpakawala ng 9 na makakapal na dragon na kidlat. Ang 9 na kidlat na dragon ay lumipad sa langit at pagkatapos ay agad na bumulusok pabalik pababa. Boom! Hiss! Lahat sila ay sumabog sa katawan ng Ancient God Dark Crow, napakabangis na pinahirapan ang kanyang katawan na maging ang kamatayan ay naging mas pinili. Pagkatapos, ang lahat ng enerhiya ng kidlat ay napalitan ng mga tanikala ng kidlat na mahigpit na bumabalot sa kaluluwa ng Ancient God Dark Crow.